Assalamualaikum. How are you? Isang magandang hapon mga kaparmers. Magandang balita. Ngayong araw na ito, maraming reservation. Marami ang pumunta sa shop para bumili ng flower bouquet. Kaya ito, mag-alas 4 na nang pumunta ako dito sa ating munting farm. Mag-alas 4 pa lang mga kaparmers. Nasa 3:30 pa lang, 3:40. Yan. 3:30 pa lang? 3:33. Pasok pa yan sa 3:30. Grabe. Itong isa, pasaway talaga itong isang titindas na ito. Palagi nakakapasok. Sa atin yan? Minsan hindi ko na nakikilala yung mga nasa labas na native na manok natin mga kaparmers. Marami pa itlog. Marami pa na itlog ngayon? 50 ng itlog. Meron pa? 50. Oh, parami yung ating. Kanina kasi nilagyan ko yung gitna kasi hindi na yung itlog sa gitna. Pag nilagyan mo ng itlog na isa o dalawa, may itlog sila. Ayan. Baka siguradang mag-harvest mamaya kung hindi man bukas. Yung bayabas, hinog na hinog na. Sayang lang. Sa city, napakamahal yan. Dito, sawang-sawa na. Ibon ang pumapansin dyan. Lagi talaga ito isang titin ka. Ano yung itim dito? Dumi lang? Ha? Ayan. Tingin mo. Tingin mo. Ayan, tinuka mga kaparmers. Tingin mo. Ayan. Yan ang problema kasi pumapasok dito. Hapdi nyo, no? Tinuka mga kaparmers, kita. Ba't kasi palaging pumupunta dito? Saan ang ano yan? Butas, Brad? Hanapin mo nga. Grabe, natuklap ang balat. Hindi yata dyan, Brad? Kasi ano? Tingin. Dito sa ilalim, wala. Dito ata, dito, Brad. Ayan. Itayo mo nga yan. Hinog na. Sa amin mga kaparmers, naggugulay kami ng bayabas pero minatamis. Parang style dessert. Pag ganito kasi, hindi ko na kinakain. Kasi sobrang lambot. Hindi naman sobrang lambot. Parang nakakaumay ng kainin. Sinadya ko talaga na hindi putulin yung bayabas para mayroong makukuha. Ito napakaraming hinog. Gawan. Oh, mas pinili pa nila yung bayabas. Iniwan nila yung feeds. Alas 3:30, kailangan makabalik ako ng mga alas 5 doon sa flower shop dahil mayroon akong gagawin na order by 6 PM yung pick up. Kailangan magawa ko yun ng bago mag 6. Bumisita lang ako dito at titingnan natin yung ating triangle house kung ano na yung nagawa dahil half bilang si bayaw kanina. Yung mga pitindak nagwawala. Gutom na gutom sila.
Pakiramdaman mo brad ha, pag nabubusog o hindi. Pag sa tingin mo na hindi nabubusog, so sunod na pakain, dagdag ng konti. Pag sumobra naman, bawas ng konti. Yan ang sinasabing tantiameter. Tanggal tayo ng mga puso. Mas maganda kasi kung tatanggalin ka agad yung puso, mas lumalaki yung bunga ng mga saging. One shot lang. Naalala ko nung nandoon pa ako sa Qatar, ang bawat kilo nito ay 12. Mura no? 12 times 15.50. Yan po yung resulta. May kamahalan kung i-convert natin sa Philippine money. Ito pa brada. Meron pa. Ayan. Masarap ang saging nito. Yung ating lemongrass, tanglad, mga buhay na yan, marami. Hanggang doon yan sa gilid, bawat gilid meron. Meron mga hindi nabuhay pero marami yung nabuhay. Sili, yan, namunga na. Maganda yung meron tayo mga tanim. Ito, munga na rin ito, yung sili. Meron ding turmeric. Ito, ang puso na ito mga ka-farmers ay hindi kinakain dito sa amin. Ang palaging ginugulay ay yung puso ng saging na saba. Itong ating malunggay mga ka-farmers, bago ko pa lang ito itinanim, pero ayan o, ang bilis nagkaroon ng mga dahon. Kung magkakatay tayo ng native na manok, pwede na. Ayan ang kagandahan sa maraming tanim na gulay. Within 3 months to 5 months, parami ng parami ang inyong makikita na pwede nating ma-harvest dito. At sa haba ng panahon na yan, maaaring tapos na ang ating triangle farmhouse. Ito, muntikan ko na itong isugal. Kasi nang gumawa kami ng kusina na ito, medyo nakaka-disturbo. Kaya ang balak ko na dun is tanggalin ito. Pero nang tatanggalin ko na sana, habang ako'y nasa tuktok naglalagay ng bubong, nakita ko na mayroong umuusbong na puso. Kaya ito, napakalaki oh. Grabe yung kanyang buwig. Ito, no? Puso pa lang, napakalaki na. Hindi kaya ng isang grabe. Solid, ang laki ng buwig. Kailangan ito matanggalan ng puso. Alright. Ang lalaki ng bawat buhig. Basta talaga malinis yung ilalim ng sagingan, malalaki yung bunga. Mga ka-farmers, ayan o. Hindi ko na malayan, meron palang isang saging dito na nagtatago. Ayan o, gurang na. Meron ng hinog mga ka-farmers. Pero baka bukas na namin yan harbisin or sa susunod na araw. Dahil napakarami namin saging na hinog na lang. Ayan na yung ating bintana sa taas mga ka-farmers. Buksan mo nga Brad. Ayan. Makaluma. Yung padlock, yung pagbubukas ganyan lang, kasimple. Ayan. Tapos yung sirado, paano yung sirado? Ayun. Napakasimple.
walang gastos. Yung kabila na bintana, pasukin natin. Hindi pumasok si Bayaw dahil alam ko na yung kanyang pupuntahan. Nagpunta dun sa sabungan. Yeah. Pero hindi naman siya nabigo dahil nanalo yung kanyang manok. Feel ko ba yan? May sahod pa siya. Ayan. So, hindi na ganun. Kainit mga kapanos. Wala na akong maramdaman na init. So, dito naman sa kabila, ito yon. Patong tayo ng konti dahil medyo mataas. Ayan. Ito yung bintana sa likuran. So, ito yung view ng likuran at harapan. Napakita ko. Yan yung likuran. Diyan sa may kawayan. Doon sa likod ng mga saging, nandun yung ating babuyan. Maglalagay pa ako doon ng mga kulungan. So yan po yung ating makikita dyan sa likuran. Pero kung dito sa pinakagilid, nandito yung ating kulungan ng mga manok, ng ating mga alaga. Pero hindi makita, hindi aabutin doon. Ito naman, yung view ng harapan. Ayan. Yan yung ating view ng harapan. Nandun yung ating kusina. Nandito yung ating kulungan ng ating mga alaga. So may parating na tao or kung ano na mayroong parating, pag tumahol yung aso, makikita natin. Kaya para sa ating kaparmers na nag-suggest, nalagyan ng bintana dito sa harapan. So ito na mga kaparmers. Maraming salamat sa mga nag-suggest. So mas maliwalas. Kasi ang plano ko talaga is doon lang sa likuran para dito ay malinis. Ang plano ko dito, lalagay tayo ng wool light at papafinishing ito, pipinturahan para maayos, para magandang tingnan. At dito, papalagyan ko yan ng kaparmers idea. Para bang isang magandang tirahan na nakaka-inspire. Lalo na sa ating mga kaparmers na nagplanong bumalik para sa ating mga kaparmers na nagplanong bumalik sa kanilang mga probinsya. Kasi alam nyo, kahit nasa man tayong lugar, nasa US, Canada, maganda na ang inyong kalagayan doon, mayroon pa rin mga pagkakataon na namimiss natin ang ating probinsya. Mayroon mga pagkakataon na gusto natin bumalik sa Pilipinas. Yun po yung katotohanan. Yung iba sinasabing pag mayroon lang pagkakataon, pupunta ako ng ibang bansa at hindi na ako aalis. Hindi po yan totoo. Marami na ang umalis sa Pilipinas. Pagdating doon, kahit ilang taon na, gusto pa rin bumalik sa kanilang lupang sinilangan. Ito yung CR ko, kawayan din mga kaparmas. Yung ginastos ko dyan, wala kang 2,000. Kami lang ni Brad ang gumalaw dyan. Simento lang at saka inidoro at saka yung bubong. Yung mga kahoy dyan, yung mga dati pa. Nandito yung ating pinakababuyan. Kaya tayo mayroong buhangin na reserba kasi magdadagdag pa kami. Maglalagay pa kami dito ng inahin. Yun po yung aking target. Si Brad, di ko alam kung kailan niyang bibili. Sabi niya, pag magkaroon siya ng pera na walang gamit, bibili din siya. Ilalagay niya dito. Oh. Kumain ng ating mga native. Saka na tayo gagawa pagkatapos yun. Diyan banda pa straight doon. Diyan tayo maglalagay, magdudugtong. At simento naman kapartners, hindi na kawayan. Kung mayroon mang kawayan, doon lang sa itaas, sa baba, hollow blocks. Ayan. Papunta tayo ngayon doon sa ating flower shop. Samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo yung ating munting business sa mga hindi pa nakakakita, hindi pa nakakasilip. Maliban dito sa ating munting farm, meron din akong flower shop. So, bukas ipagpapatuloy natin yung pagpanday dito para totally matapos na. Dahil sa ngayon,
nag half day yung ating panday. So halina at punta tayo sa ating munting flower shop. So ayun mga ka-farmers, galing ako sa ating mini farm. Pagdating ko dito, gumawa muna ako ng isang fresh flower arrangement. Meron tayong mga ready na mga artificial pussy wire na gusto kasi ng mga ibang customer is hindi nalalanta. Meron tayong mga ganito. Yung dito kanina is nabenta na. Yung dito mga ka-farmers. So ito, ayan. Ito yung isa nating subscriber. Sabi niya kay Mrs. palagi daw siyang nanonood kasi si Mrs. yung ating customer service dito sa ating flower shop. So since palagi si Sir nanonood, hindi natin alam kung babae o lalaki. Sir, ma'am, maraming salamat sa pag-subscribe at panonood sa aming video at maging sa pag-order ng 2 dozen mixed roses. 12 pieces white at 12 pieces fuchsia. Meron po yung pasobra. Diyan sa white, mga 13 po yan, 13 or 14. So, ayan po yung ating i-deliver bukas, alas 7 ng umaga. Ngayon pa lang, ginawa ko na, wala akong problema dahil doon sa kwarto is naka-aircon naman at dito mayroon yung tubig. Meron siyang floral foam. Mas lalo siyang bubuka at gaganda yung ating bulaklak. So, ito po yung ating 2 dozen mixed roses. So, ayan. Ito na siguro yung last nating ginawa. Then, nauwi na kami. Pagkatapos ko ng delivery bukas, punta ko dito mag-open and then pupunta sa ating flower shop. So, shout out sa iyo. God bless po. Ingat po kayo lagi dyan sa US.